So, Doc, bakit yung iba, hindi pa nakagraduate, nag-start na? Even Zuckerberg, even Bill Gates, kahit nag-drop out sila, ready pa rin sila. Nung nag-decide sila na ituloy yung ginagawa nila, Microsoft, Facebook, nung nag-decide sila na gawin yan, ready naman sila. Meron silang kasama, meron silang na-develop na skill, meron silang nabuong idea, meron silang plan. So, Gilivers, tama ba mag-start tayo ng negosyo kahit hindi tayo ready? Let's go, let's go. Alam nyo, dati pa nung una, pinaniniwalaan ko ang konsepto ng ready or not, you have to start your business. Pero after failing sa different businesses ko po na hindi ako ready, binago natin ang prinsipyo natin. Dapat mag-start ka lang pag ready ka. Okay? Doc, paano gagawin natin? Ganito. Pwede tayo mag-start nang hindi pa tayo 100% ready. Kasi pag hinintay naman natin na 100% ready tayo sa pagninegosyo, we cannot reach that 100% level na ready tayo. So, pag hinintay mo yon, hindi tayo makakapagnegosyo. Okay? Pero pag nag-start ka naman ng 0 to 20% na ready ka, at least 20% lang, it will fail. Okay? So, sinasabi ko po yan. Hindi ka magtatagumpay sa negosyo mo pag 20% ready ka lang. Okay? So, kailan tayo dapat mag-start? Pag ready ka na, 60 to 70%, that is the right time na mag-start ka na. Okay? Huwag kang mag-start, ulitin natin, nang hindi ka talaga totally ready sa pagninegosyo mo. Okay? So, Doc, bakit yung iba, hindi pa nakagraduate, nag-start na? Even Zuckerberg, even Bill Gates, kahit nag-drop out sila, ready pa rin sila. Nung nag-decide sila na ituloy yung ginagawa nila, Microsoft, Facebook, nung nag-decide sila na gawin yan, ready naman sila. Meron silang kasama, meron silang na-develop na skill, meron silang nabuong idea, meron silang plan. So, that's the time na simulan na nila yung idea nila. Okay? So, sa ating pong lahat, huwag kang magsimula nang hindi ka ready. So, Doc, ano yung dapat nating i-ready? Una-una, dapat meron tayong funding. Huwag kang mag-start nang wala kang pera. Huwag kang mag-start nang wala kang puhunan. Dapat meron kang hawak na pera when you start, okay? So, second, don't forget your business model. That's my biggest failure. So, nag-start ako, I even franchise one business. So, wag na natin magitin, no? Nag-franchise ako nang wala akong business model. So, nag-rely lang ako dun sa promise that you can deliver this, you can earn this, but I did not craft my own business model. So, dapat meron kang business model. So, dapat meron kang business model. Napakahalaga po niyan, lalo dun sa streams of income and distribution channel and your customer segment. Dapat inaalam natin yan. Doc, ano ba yung business model? Yan po ang tinuturo natin sa ating business coaching. So, if you want to avail sa ating 3-in-1 Rockstar Business Coaching Package, message lang sa personal FB ni Doc. Alright? Okay? And of course, dapat meron kang team. Paulit-ulit kong i-remind ang lahat ng magsisimula ng magnegosyo. Do not start alone. Okay? So, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan meron kang kasama. Lahat ng nagsimula na nakita nating matagumpay, Elon Musk, kasama niya yung kapatid niya nung nag-start siya. Lahat may kasama pag nag-start. Alright? And of course, you should have your place. Meron kang lugar. Kahit na wala ka pang office space, meron ka dyan sa bahay mo. Okay? So, sa atin po lahat, huwag kang magsimula nang hindi ka pa ready. Kailangan ready ka pag nagnegosyo ka. Let's go, let's go. Kape po tayo. Salamat po dito sa Americana Coffee Shop. Let's go, let's go. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.